Ang tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng malawak na kusina. Napatigil sa paghinga si Michelle, ang mga mata niya'y nanlalaki habang nakatitig sa basag na baso sa marmol na sahig. Mga pira-pirasong kristal na kumikinang sa ilalim ng mamahaling ilaw, parang mga pira-piraso ng kanyang pag-asa. Hindi, hindi pwedeng mangyari to. Ma'am Consuelo, sorry po. Nanginginig niyang sabi. Agad na yumuko para damputin ang mga bubog. Hindi ko po sinasadya. Isang malamig na boses ang sumagot mula sa kanyang likuran. Walang bahid ng anumang emosyon. Sa susunod, mag-iingat ka. Dito sa pamamahay ng mga Divilla, bawat bagay ay may halaga at hindi namin pinapalampas ang mga pagkakamali. Ito na ang huling barahan niya. Ang trabahong ito, ang pagkakataong ito para takasan ang mga multo ng nakaraan na walang tigil sa paghabol sa kanya. Itinaas ni Michelle ang kanyang paningin. Nakatayo si Consuelo, ang mayordoma ng mansyon, na may perpektong tindig at mga matangkasing talim ng kutsilyo. Bawat hibla ng buhok nito ay maayos na nakasuksok sa kanyang buhon at ang uniforme nito ay plansadong-plansado. Siya ang larawan ng disiplina at kaayusan. Dalawang bagay na matagal nang nawala sa buhay ni Michelle. Opo ma'am, hindi na po mauulit. Halos pabulong niyang sabi. Tumangulang si Consuelo, tila isa-isang sinusuri ang bawat galaw ni Michelle. Kanina pa, pagpasok niya sa dambuhalang gate na bakal, ramdam na niya ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Malawak ang hardin, pero parang walang buhay ang mga halaman. Matatayog ang mga pader, pero parang bilangguan. Ito ang bagong mundo niya. Isang ginintuang hawla. Ang pangunahing tungkulin mo ay alagaan si Mia. Pagpapatuloy ni Consuelo habang naglalakad sila sa pasilyo na may sahig na sobrang kintab, kaya kitang-kita ang kanilang refleksyon. Ang anak ni Sir Richard, may sakit siya. Maselan ang kanyang kondisyon, kaya ang kailangan niya ay isang tagapag-alaga, hindi isang kaibigan. Huminto si Consuelo sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa darkwood. Huwag kang masyadong maging malapit sa bata. Gawin mo lang ang trabaho mo, Michelle. Intindihin mo yan. May kung anong kumirot sa dibdib ni Michelle sa narinig. Hindi isang kaibigan? Paanong hindi? Isang bata ang aalagaan niya. Isang batang may sakit. Dahan-dahang binuksan ni Consuelo ang pinto. Ang bumungad kay Michelle ay isang silid na kasing laki ng dati niyang apartment. Ngunit hindi ang karangyaan ang napansin niya, kundi ang batang babae na nakahiga sa gitna ng malaking kama. Maputla ang balat ni Mia, manipis ang buhok, may mga tubo na nakakabit sa kanyang braso. Ngunit nang imulat nito ang kanyang mga mata, nakita ni Michelle ang isang kislap ng buhay na pilit pinapatay ng sakit. Hello, mahinang sabi ng bata. Napangiti si Michelle, isang ngangiting matagal nang hindi niya naisusuot, isang ngangiting may halong awa at alaala. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang baka matakot ang bata sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako si Michelle, mahinahon niyang sabi na inaabot ang kanyang kamay, pero agad ding binawi nang mapansin ang tubo sa braso ng bata. Ang bago mong tagapag-alaga. Pinilit niyang bigkasin ang salitang iyon, tagapag-alaga. Iyon ang sabi ni Consuelo, pero sa puso niya, iba ang nararamdaman niya. Tinitigan siya ni Mia. Ang mga mata ng bata, bagamat nanghihina, ay puno ng isang uri ng karunungan na hindi mo aakalain sa kanyang edad. Bakit malungkot ang mga mata mo? Tanong nito sa isang boses na parang bulong. Natigilan si Michelle. Para siyang sinampal ng tanong na yon. Isang tanong na walang sino man ang naglakas loob na itanong sa kanya sa loob ng 2 taon. Napalunok siya. Siguro, dahil matagal na kitang hinihintay na makilala. Palusot niya.
Sinusubukang pilitin ang isang nangiti na hindi naman abot sa kanyang mga mata. Hindi kumibo si Mia. Tinitigan lang siya nito, na para bang nakikita nito ang lahat ng kasinungalingang itinatago ni Michelle sa likod ng kanyang mga salita. Ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng pagbukas ng pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling business suit, pero gusot ito na para bang magdamag na siyang nagtatrabaho. Ang buhok niya'y bahagyang magulo at ang kanyang mga mata. Doon nakita ni Michelle ang pinanggagalingan ng kalungkutan sa buong bahay. Ang mga mata niya ay gaya ng kay Mia, pero ang sa kanya ay wala ng kislap. Pagod na, suko na. Siya si Richard De Villa, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Richard. Dumiretso ito sa monitor sa tabi ng kama ni Mia. "Consuelo, how are her vitals?" tanong niya. Ang boses ay flat at walang buhay. "Stable naman po, sir," sagot ng mayordoma. Saka lang tumingin si Richard sa anak. Pinilit niyang ngumiti, pero katulad ng kay Michelle, isa itong pilit na ngiti. "How are you feeling, princess?" "Okay lang, papa," sagot ni Mia, pero halatang sanay na sa ganitong eksena. Sa wakas, napunta ang tingin ni Richard kay Michelle. Malamig. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "You are the new caregiver?" "Oo po." "Sir," nautal si Michelle. "Your responsibilities are on the list Consuelo will provide. Follow it. To the letter, no deviations." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Michelle. Hinalikan niya sa noo si Mia, isang halik na mabilis at walang init, at saka tumalikod. At tulad ng isang anino, mabilis din siyang nawala. Iniwan ang lamig sa silid. Nakahinga lang ng maluwag si Michelle nang marinig niyang sumarado ang pinto. "Narinig mo si Sir," sabi ni Consuelo, na itinuturo ang isang maliit na cabinet sa gilid. Oras na para sa gamot ni Mia. Tumayo si Michelle, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Ito ang simula ng kanyang trabaho. Ang unang hakbang, binuksan niya ang kabinet. Nakahilera doon ang mga bote ng gamot. Lahat ay may malinis na label. May listahan na nakadikit sa pinto ng cabinet. Kinabahan siya habang inihahanda ang mga gamot. Ayaw niyang magkamali. Hindi sa unang araw. Kinuha niya ang bote ng gamot na nakasaad para sa gabing iyon. Habang inaayos niya ang drawer, may napansin siyang isang papel na nalukot sa pinakasulok. Isang lumang reseta. Kinuha niya ito, itinayo at binasa. Ito ang reseta ni Mia para sa parehong gamot, pero may petsa ng nakaraang buwan. Dahil sa ugaling gustong maging sigurado, ikinumpara niya ang dosis sa lumang reseta sa nakasulat sa bagong bote ng gamot na ipinadala ng doktor kanina lang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi tugma. Mas mataas ang dosis sa bagong bote. Hindi lang konti. Halos doble. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa sa hangin sa loob ng mansyon. Pinakatitigan ni Michelle ang 2 piraso ng papel sa kanyang kamay. Ang luma at ang bago. Halos doble. Hindi ito pwedeng maging simpleng pagkakamali sa pag-type. Ang dosis na ito ay para sa isang matanda, hindi para sa isang batang payat at nanghihina. Bumilis ang kabog sa dibdib ni Michelle. Ano ang gagawin niya? Sasabihin niya ba kay Consuelo? Pero paano kung sabihin nitong nagkakamali lang siya? O mas malala, na nanghihimasok siya? Ang alaala ng malamig na babala ni Consuelo ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Napalunok si Michelle. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na itinaboy ang mga pagdududa. Baka naman bahagi ito ng bagong treatment plan. Tama, hindi siya doktor. Ano nga ba ang alam niya? Sa nanginginig na kamay, itinabi niya ang lumang reseta at sumunod sa nakasulat sa bote. Ibinigay niya ang gamot kay Mia, kasama ng isang baso ng tubig. Ngumiti siya sa bata.
Isang ngangiting peke na puno ng pagkabalisa. "Inumin mo na, Mia, para lumakas ka," sabi niya. Kinabukasan, mas naging malinaw kay Michelle ang epekto ng gamot. Sa umaga, bago ang unang dosis, si Mia ay medyo masigla. Nagagawa pa nilang magkwentuhan. May isang oras na nagdodrawing sila ng mga bulaklak at paru-paro. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Michelle ang bata sa likod ng sakit. Isang batang matalino at puno ng imahinasyon. Ngunit pagkatapos niyang ipainom ang gamot pang umaga, unti-unting nagbabago ang lahat. Ang mga mata ni Mia ay dahan-dahang lumalaylay. Ang kanyang mga salita ay nagiging mas mabagal. Ang sigla ay napapalitan ng antok. At sa loob ng isang oras, tulog na ulit ito. Isang mahimbing na tulog na hindi natural. Paulit-ulit itong nangyari. Sa tanghali, sa hapon. Bawat dosis ng gamot ay parang isang pamatay-sindi sa munting ilaw sa kalooban ni Mia. At si Michelle ang tagapagbigay nito. Ang pakiramdam na yon ay parang lason na unti-unting kumakalat din sa kanyang sistema. Kinagabihan, habang inihahanda niya ang huling dosis para sa araw na yon, nagdesisyon siya. Maingat niyang kinuha ang isang tableta mula sa bote. Nang biglang may kumatok, nagulat siya at nabitawan ito. Gumulong ang tableta sa sahig. "Michelle, maayos ka lang ba riyan?" Boses ni Consuelo mula sa labas. "Oo po, ma'am. May nahulog lang po." Mabilis niyang sagot. Yumuko siya at nagkunwaring hinahanap ito sa ilalim ng cabinet. Pero ang totoo, ang tabletang nahulog ay nasa ilalim na ng kanyang palad. Mabilis niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Ang maliit na tableta ay parang isang mabigat na bato, isang bato ng ebidensya, o isang bato ng kanyang kahibangan. Hindi niya alam. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang bisitang kinatatakutan niya. "Eduardo, mabutit nakarating ka." Bati ni Richard nang makita ang doktor na papasok sa mansyon. Si Dr. Eduardo Vargas ay isang lalaking nasa mid-40s, guwapo, at may isang nangiti na kayang magpakalma sa kahit sinong pasyente. Pero para kay Michelle, ang nangiti na yon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lamig doon. "Kumusta na ang ating munting prinsesa?" sabi ni Dr. Vargas. Tinapik ang balikat ni Richard. Pumasok sila sa silid ni Mia. Agad na lumapit ang doktor sa bata. Kinuha ang kamay nito at nagsalita sa isang malambing na boses. Isang perpektong pagtatanghal ng isang mapagmalasakit na doktor. Napansin siya ni Dr. Vargas na nakatayo sa isang sulok. "At ikaw siguro si Michelle, ang bagong tagapag-alaga." "I'm Dr. Vargas," sabi nito, ngumiti sa kanya. "Salamat sa pag-aalaga mo kay Mia. Malaking tulong ka sa pamilya." "Walang anuman po, Doc." Formal niyang sagot. "Just follow the medication schedule properly, Hija. We must trust the process. Science will heal her," sabi nito. Isang banayad na paalala na may kasamang pagbabanta. Kinabukasan habang natutulog si Mia, napagpasyahan ni Michelle na maglinis. Nang mas masinsinan sa silid, kailangan niyang ilipat ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Kailangan niyang alisin sa isip niya ang mga pagdududa. Pinagpagan niya ang mga kurtina, nilinis ang bintana, at inayos ang mga libro. Nang palitan niya ang bedsheet ng kama ni Mia, kinapa niya ang ilalim ng unan, gaya ng lagi niyang ginagawa, para siguraduhing walang matigas na bagay na makakasakit sa bata. May naramdaman siyang isang bagay na matigas. Hindi ito laruan, hindi rin libro. Maingat niyang kinuha ito. Isang maliit, plastik na bote ng gamot. Kinutuban agad si Michelle. Tiningnan niya ang label. Pamilyar ang pangalan ng gamot. Isang uri ng bitamina na karaniwang ibinibigay sa mga bata. Pero ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pangalan ng pharmacy at ng doktor na nakasulat dito.
Hindi ito galing sa pharmacy ng ospital kung saan nagtatrabaho si Dr. Vargas at ang pangalan ng doktor na nagreseta ay iba. Bakit magkakaroon si Mia ng gamot mula sa ibang doktor? Pinilit niyang buksan ang bote. Walang laman. Pero nang ilapit niya ito sa kanyang ilong, may naamoy siyang isang matamis, kemikal na amoy. Isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Agad niyang binalik ang takip. Ang kanyang puso ay kumakarera na. Ano ito? Bakit ito itinago sa ilalim ng unan? Ang instinct niya ay sumisigaw na may mali. Isang malaking pagkakamali ang nangyayari sa loob ng silid na ito. Pinagmasdan niya ang natutulog na bata. Si Mia ay parang isang anghel, payapa at inosente. Ang anghel na dapat niyang protektahan. Ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Well, ang pangalan ng sarili niyang anak ay pumasok sa kanyang isip kasabay ng isang matinding kirot. Hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi na. Itinago niya ang bote sa kanyang bulsa kasama ng tableta na una niyang itinago. 2 ebidensya, 2 piraso ng isang puzzle na hindi niya pa maintindihan nang biglang bumukas ang pinto. Napatayo ng tuwid si Michelle. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote sa loob ng kanyang bulsa. Si Consuelo, ang mga mata ng mayordoma, ay agad na napako sa kanya. Hindi sa kanyang mukha, kundi sa kanyang kamay na nasa bulsa. Para bang alam nito na may itinatago siya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Consuelo. Ang boses ay malamig at puno ng hinala. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Natuyo ang lalamunan ni Michelle. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mabigat. Puno ng mga tanong na hindi masabi. Naramdaman ni Michelle na hindi lang siya isang simpleng tagapag-alaga sa bahay na ito. Isa siyang intruso at nahuli siya. Ang opisina ni Elena ay nananatiling hindi nagagalaw. Isang museo ng mga alaala. Dito nagtatago si Richard kapag ang bigat ng mansyon ay tila dumadagan sa kanyang dibdib. Ang amoy ng kanyang pabango ay nananatili pa rin sa hangin. Isang multo na hindi niya kayang paalisin. Bawat libro sa estante, bawat porselanang palamuti sa mesa, lahat ay testimonya ng buhay na nawala sa kanya. Kinuha niya ang silver na picture frame sa ibabaw ng mesa. Ang litrato nila noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Nakangiti rin siya. Isang ngangiting hindi na niya mahanap sa kanyang sarili ngayon. Kasalanan ko to. Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Ang boses na yun ang kanyang kasama tuwing gabi. Masyado akong naging abala sa kumpanya. Iniwan kitang mag-isa. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang sakit. Ang pagiging abala sa trabaho. Ang paghahanap ng lunas para kay Mia. Iyon na lang ang paraan niya para makatakas sa alaala ni Elena. Ang lohika at mga numero ang kanyang naging kanlungan dahil ang emosyon ay isang dagat kung saan siya ay malulunod. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Richard? Ibinaba niya ang picture frame at inayos ang kanyang sarili. Pasok. Pumasok si Consuelo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, pasensya na po sa abala. Tungkol po sa bagong tagapag-alaga. Napabuntong hininga si Richard. Ano na naman ang tungkol sa kanya? Kanina po, nakita ko siyang may hawak na kung ano sa silid ni Mia. At nitong mga nakaraang araw, napapansin kong tila binabantayan niya ang bawat galaw ng bata. Masyado po siyang matanong. Maingat na paliwanag ni Consuelo. Ang nasa likod ng mga salita nito ay isang babala. Sumandal si Richard sa kanyang silya. Pagod na pagod.
Hindi niya kailangan ng isa pang problema, lalo na kung galing sa isang katulong. Consuelo, bago lang siya. Baka naman sobrang masigasig lang sa trabaho. Hayaan mo na muna siya. Pero sir, yun lang ba? Putol ni Richard isang pahiwatig na tapos na ang usapan. Yumuko si Consuelo. Opo, sir. At lumabas na ito ng silid. Ngunit ang sinabi ni Consuelo ay nagtanim ng isang munting binhi ng inis sa isipan ni Richard. Paglabas niya ng opisina, nasalubong niya si Michelle sa pasilyo. Ang babae ay mukhang kinakabahan, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Sir Richard, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol po kay Mia, sabi nito. Huminto si Richard. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang tapang ng babaeng ito, nakausapin siya ng direkta. Ano yon? Malamig niyang tanong. Sir, napapansin ko po kasi na parang masyadong malakas ang epekto ng gamot sa kanya. At yung dosis po sa bagong bote, enough. Ang isang salita na yon ay sapat na para patigilin si Michelle. Lumapit si Richard. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Gawin mo lang ang trabaho mo. Binabayaran ko si Dr. Vargas para mag-alala tungkol sa kalusugan ng anak ko, hindi ikaw. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Michelle bago ito napayuko. Sorry po, sir. Tinalikuran niya ito nang walang anumang pagsisisi. Ngunit pagbalik niya sa kanyang sariling opisina, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Michelle, gaano man kahibang, ay umuulit sa kanyang isipan. Masyadong malakas ang epekto. Yung dosis. Dahil siya ay isang taong naniniwala sa datos at katotohanan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang ang kailangan para mapanatag ang kanyang loob. Dinial niya ang numero ni Dr. Vargas. Richard, napatawag ka? Masiglang bati nito mula sa kabilang linya. Eduardo, mabilis na tanong lang, sabi ni Richard. Diretsahan. Napansin ko lang na tumaas ang dosis sa bagong gamot ni Mia. Part of the new protocol? Narinig niya ang mahinang tawa ni Dr. Vargas. Of course, we're entering a more aggressive phase of treatment. It's a cutting-edge protocol. The increased dosage is calculated to maximize the therapeutic effect. Trust me, Richard. I know what I'm doing. Alam mo namang parang pamilya ko na rin kayo. Nakahinga ng maluwag si Richard. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Salamat, Ed. I just needed to be sure. No problem at all. Sige, I have another patient. Call me anytime. Ibinaba ni Richard ang tawag. Isang ngiti ng kapanatagan ang sumilay sa kanyang labi. Tama siya. Lohikal ang lahat. At ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng galit. Galit na nakatutok kay Michelle. Sino siya para questionin ng isang eksperto? Sino siya para guluhin ang tanging pag-asa na meron sila? Mula sa araw na yon, mas naging malamig ang kanyang pakikitungo kay Michelle. Hindi niya alam na ang tawag na yon, ang tawag na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang siyang tuluyang nagkandado sa pinto ng katotohanan. Ang mga salita ni Richard ay parang pader na humarang sa daan ni Michelle. Gawin mo lang ang trabaho mo, pero paano niya gagawin ang trabaho niya kung ang trabahong iyon ay ang unti-unting pagpatay sa batang inaalagaan niya? Ang pagtanggi ni Richard ay hindi nagpatigil sa kanya. Bagkus, mas lalo pa nitong pinagalab ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso. Kung walang makikinig sa kanya, siya na mismo ang hahanap ng katibayan. Kung walang maniniwala sa kanya, pipilitin niyang maniwala sila. Nagsimula siya sa mga lugar na alam niyang hindi madalas puntahan. Ang lumang library, ang bodega sa basement, at ang maalikabok na attic. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na maaaring magbigay liwanag. Mga lumang medical record, mga sulat, kahit ano. Isang gabi,
Nang ang buong mansyon ay tahimik na, dahan-dahan siyang umakyat sa atik. Ang bawat apak niya sa kahoy na hagdanan ay lumilikha ng isang nakakabinging tunog sa katahimikan. Ang atik ay siksikan sa mga lumang gamit na tinabunan ng puting tela na para bang mga kalansay na naghihintay sa dilim. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay nangingibabaw. Sinindihan niya ang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone at sinimulang maghanap. Binuksan niya ang mga baul, tinignan ang mga lumang album ng litrato. Nakita niya ang mga larawan ni Elena noong dalaga pa ito, isang babaeng puno ng buhay at ngiti. Nakita niya ang mga baby pictures ni Mia. Isang pamilyang masaya, isang pamilyang winasak ng trahedya. Nang malapit na siyang sumuko sa pinakasulok ng atik, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kurtina, may nakita siyang isang kahon. Hindi ito ordinaryong kahon na karton. Isa itong kahoy na baul na may disenyo ng mga bulaklak. Binuksan niya ito. Sa loob, puro mga gamit ng sanggol, mga damit, sapatos, at isang maliit na kumot. Mga gamit ni Mia. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay pa. Isang music box. Gawa ito sa kahoy, may nakaukit na pangalan. Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang malambing na himig ang tumugtog. Ang Clair de Lune. At sa loob, sa espasyo kung saan dapat naroon ang umiikot na balerina, ay may isang maliit na libro. Isang leather-bound na diary. Kinilabutan si Michelle. Ito na ba yon? Kinuha niya ang diary. May isang maliit na kandado ito na nakasara. Sinubukan niyang buksan, pero hindi niya magawa. Kailangan niya ng susi. Saan niya hahanapin ang susi? Bigla, may narinig siyang mga yabag. Papalapit. Paakyat sa hagdanan ng atik. Agad na namatay ang ilaw sa kanyang cellphone. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig siyang nagtago sa likod ng isang malaking aparador. Mahigpit na hawak ang diary. Ang pintuan ng atik ay dahan-dahang bumukas. Isang anino ang pumasok. Si Richard. Napatigil sa paghinga si Michelle. Anong ginagawa niya rito? Naglakad si Richard papunta sa gitna ng atik. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa paligid, sa mga multo ng kanyang nakaraan. Maya-maya, umupo siya sa isang lumang silya. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang ingay, walang salita. Tanging ang tunog lang ng isang lalaking pagod na sa buhay. Naramdaman ni Michelle ang sakit ni Richard. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo niyang masungit. Isa lang siyang amang nagdadalamhati. Isang asawang nangungulila. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sabihin na naiintindihan niya. Pero alam niyang hindi pwede. Matapos ang ilang minuto na parang walang katapusan, tumayo si Richard at naglakad palabas. Hindi alam na may nakamasid sa kanya. Nang marinig niyang bumaba na ito at sumarado ang pinto sa ibaba, saka lang nakahinga ng maluwag si Michelle. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Muntik na siya doon. Tiningnan niya ang diary sa kanyang mga kamay. Nakakandado. Isang pader na humaharang sa kanya mula sa katotohanan. Ngunit hindi na siya natatakot sa mga pader. Sa katunayan, handa na siyang gibain ang lahat ng ito. Bumaba siya mula sa atik na may bagong determinasyon. Itinago niya ang diary sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang lumang sapatos. Doon, ligtas ito. Sa ngayon, kinokontrol ni Richard de Villa ang isang multimilyong pisong kumpanya. Sanay siyang mag-analisa ng datos, magbasa ng mga ulat, at gumawa ng mga desisyon base sa malamig na katotohanan. Ang emosyon ay isang variable na pilit niyang iniiwasan sa negosyo at maging sa buhay. Pero nitong mga nakaraang araw, ang emosyon sa loob ng kanyang sariling pamamahay ay nagiging masyadong magulo para baliwalain. Sa kanyang security room, isang silid na puno ng mga monitor,
na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon. Pinapanood niya si Michelle. Ito ang kanyang paraan para magmasid ng hindi nakikita, para mangolekta ng sarili niyang datos. Sa monitor na nakatutok sa silid ni Mia, nakikita niya ang isang eksenang hindi tugma sa mga ulat ni Consuelo. Nakaupo si Michelle sa tabi ng kama, hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang ina. Nagbabasa siya ng kwento para kay Mia at ginagaya niya ang boses ng bawat karakter. Sa isang sandali, nakita niyang tumawa si Mia. Isang mahinang tawa, pero isang tunay na tawa. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay na ito. May kung anong kumurot sa puso ni Richard. Isang halo ng pasasalamat at kirot. Pasasalamat dahil sa wakas, may nagpapasaya sa kanyang anak. Kirot dahil hindi siya iyon. Ang estrangherang ito, sa loob lamang ng ilang linggo, ay nagawa ang hindi niya nagawa sa loob ng 2 taon. Ang abuti ng kanyang anak. Ang pakiramdam na yon ay hindi komportable. Ginulo nito ang kaayusan sa kanyang isipan. Pinatay niya ang monitor at kinuha ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang boses ng lohika. Isang boses na mapagkakatiwalaan niya. Ed Richard here? Sabi niya nang sagutin ang tawag. Rich, kamusta? Anything I need to know? Wala naman. Regular check-in lang. Pagsisinungaling ni Richard. Nag-alinlangan siya sandali. Actually, meron. It's about the new caregiver, Michelle. Narinig niya ang pagbabago sa tono ni Vargas. Ano ang tungkol sa kanya? She seems overly involved. Masyadong emosyonal. Maingat na sabi ni Richard na inuulit ang mga salitang narinig niya mula kay Consuelo. Isang buntong hininga ang narinig ni Richard mula sa kabilang linya. Isang tunog ng pinaghalong pag-aalala at profesionalismo. Richard, I was about to call you about that. Minsan, ang mga taong may mabuting puso, lalo na kung may sariling pinagdaanan, ay nagkakaroon ng tinatawag na savior complex. They project their own past traumas onto their patient. Ang concern ko lang, baka ang pag-aalala niya ay nagiging unhealthy para sa bata. Baka mas lalo lang siyang ma-stress. Ang mga salita ni Vargas ay tumama na parang mga bala. Perpektong ipinaliwanag nito ang lahat. Ang pagiging matanong ni Michelle, ang pagiging emosyonal nito, ang pag-question nito sa gamot. Hindi yun tunay na pag-aalala. Isa iyong sintomas. Isang problema sa pag-iisip. What do you suggest I do? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay nagbabalik na sa dati nitong lamig at kontrol. For now, observe her. Huwag mong hayaang impluwensyahan niya ang desisyon mo. Remember, we have a plan. We have to stick to it. Mariing sabi ni Vargas. Pagkatapos ng tawag, mas lalo pang tumibay ang pader sa paligid ng puso ni Richard. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina habang pinapanood sila ni Mia ay ganap nang nawala. Dahil sa hindi pa rin mapakali, sinubukan niyang i-research ang pangalan ni Michelle sa internet. Nagbaka sakali siyang may makikitang impormasyon tungkol sa past trauma na binanggit ni Vargas. Pero wala. Walang social media account. Walang anumang record na kahina-hinala. Isang malinis na papel. Ang kawalan ng impormasyon ay mas lalo lang nagdulot ng pagdududa sa kanya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, nakasalubong niya si Michelle sa pasilyo. Ang babae ay huminto. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sir Richard, seryoso nitong sabi, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi maintindihan ni Richard. Kailangan po nating gumawa ng isang bagay. Naniniwala po akong nasa panganib si Mia. Iyon na ang huling patak. Ang kanyang pagkalito, pagod at takot para sa anak ay sumabog sa isang galit na hindi niya mapigilan. Ang mga salita ni Vargas ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga.
unhealthy. Savior complex. Wala kang alam. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na ikinagulat maging ni Michelle. Sino ka para questionin ang doktor niya? Ang takot at sakit sa mukha ni Michelle ay hindi nakapagpalambot sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang nag-aalalang tagapag-alaga. Ang nakita niya ay isang banta, isang panganib sa tanging pag-asa ng kanyang anak. Bumagsak si Michelle sa kanyang kama. Ang lamig ng silid ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang sigaw ni Richard ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat salita ay parang isang sampal. Wala kang alam. Napapikit siya ng mariin. Marahil ay tama si Richard. Marahil ay nababaliw na nga siya. Marahil ang sakit ng pagkawala ng sarili niyang anak ay nagtutulak sa kanya na makakita ng mga panganib na wala naman talaga. Pero paano niya ipapaliwanag ang dosis na hindi tugma? Ang bote ng gamot na nakatago sa ilalim ng unan? Ang unti-unting paghina ni Mia? Hindi. Hindi siya nababaliw. Ang instinct ng isang ina ay hindi kailanman nagkakamali. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mali. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na silid, naghahanap ng kahit anong kasagutan. Ang kanyang paningin ay napadpad sa isang maliit na litrato sa kanyang bedside table. Isang litratong nakuha niya habang naglilinis. Si Elena at si Mia, masaya. May hawak na cake. Isang birthday party. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalinaw na para bang may bumulong sa kanya. Ang kaarawan ni Elena. Ang petsa. Ang mga numero. Isang password. Mabilis siyang tumayo. Ang pagod at sakit ay napalitan ng isang biglaang pag-asa. Hindi na siya nag-ingay. Gaya ng isang magnanakaw sa gabi, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid at muling umakyat sa madilim na atik. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang marating niya ang atik, dumiretso siya sa baul at kinuha ang music box. Muli, tumugtog ang malambing na himig. Kinuha niya ang nakakandadong diary. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukan niya ang kombinasyon ng mga numero. Ang buwan at araw ng kapanganakan ni Elena. Isang mahinang click ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ang kandado. Nakahinga ng maluwag si Michelle. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik at takot. Dahan-dahan niyang binuksan ang diary sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Elena ay maganda at bilugan. Ang mga unang pahina ay puno ng pagmamahal. Mga kwento tungkol sa kung paano niya nakilala si Richard, ang kanilang kasal, ang kagalakan nang ipinanganak si Mia. Nabasa ni Michelle ang bawat salita at naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak, ng isang asawa para sa kanyang kabiyak. Ngunit habang lumilipat siya sa mga huling pahina, unti-unting nagbabago ang lahat. Ang sulat kamay ay nagiging mas magulo, mas mabilis. Ang mga salita ay puno ng pag-iisa at pagkabalisa. Lagi na lang akong mag-isa dito sa bahay. Si Richard ay laging abala sa kumpanya. Naiintindihan ko naman, pero minsan, pakiramdam ko, kasama ko lang ang mga pader. Napalunok si Michelle. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. At pagkatapos, nakita niya ang pangalan, Eduardo. Laging nandito si Eduardo para kumustahin si Mia. Masyado siyang maalaga. Minsan, pakiramdam ko, mas kilala pa niya ang kalagayan ni Mia kaysa sa akin. Sabi niya, normal lang daw na maging antukin si Mia dahil sa gamot. Pero bakit parang hindi normal ang pakiramdam ko dito? Mas bumilis ang pagtibok ng puso ni Michelle. Ito na. Ang kumpirmasyon. Hindi siya nag-iisa sa kanyang mga hinala. Si Elena man ay nakaramdam nito. Binuklat niya ang diary. Sa pinakahuling pahina,
na may sulat. Ang petsa ay 1 linggo bago mamatay si Elena. Ang sulat ay halos hindi na mabasa. Hindi ko maintindihan ang mga titig ni Eduardo. Nagpatuloy si Michelle sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nakikita. Hindi ko maintindihan ang mga titig ni Eduardo kay Richard. Hindi iyon titig ng isang kaibigan. May galit doon. Isang galit na matagal nang itinatago. Anong ginagawa mo? Isang malakas na sigaw ang biglang sumabog sa likuran niya. Nabitawan ni Michelle ang diary dahil sa gulat. Paglingon niya, nakatayo sa may pintuan ng attic si Richard. Ang kanyang mukha ay hindi lang galit. Ito ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang kanyang mga mata ay nakapako, hindi kay Michelle, kundi sa diary ni Elena na nakabukas sa sahig. Niyanig ng galit ang buong katawan ni Richard. Ang makita ang pinakapribadong pag-aari ng kanyang asawa sa mga kamay ng isang estrangherong pinaghihinalaan niyang may masamang hangarin, ay isang paglapastangan. Sa ilang malalaking hakbang, nilapitan niya si Michelle at marahas na inagaw ang diary mula sa sahig. "How dare you?" Nanginginig niyang sabi. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit. "Anong karapatan mong basahin to? Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot si Michelle. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Richard. Hindi takot, kundi awa. "Sir Richard, kailangan niyo pong makinig sa akin," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit desidido. "Hindi ko po intensyon na bastusin ang alaala ng asawa ninyo. Ang gusto ko lang po ay malaman ang katotohanan." Katotohanan? Sarkastikong tawa ni Richard. Ang katotohanan ay isa kang pakialamerang katulong na hindi alam kung saan lulugar. "Ang katotohanan po, sir, ay pareho lang kami ng nararamdaman ni Ma'am Elena." Hindi na napigilang isigaw ni Michelle. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pareho kaming nagduda kay Dr. Vargas." Natigilan si Richard. Ang mga salita ni Michelle ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. "Huwag mong idamay ang asawa ko sa mga kabaliwan mo," mariin niyang sabi. Pero ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Hindi po ito kabaliwan. Pagpapatuloy ni Michelle na tinuturo ang diary na hawak ni Richard. "Basahin niyo po. Basahin niyo ang huling isinulat niya." Nag-alinlangan si Richard. Isang bahagi niya ang gustong isara ang libro at itapon ito kasama ng babaeng nasa harap niya. Pero ang isa pang bahagi, isang maliit na tinig sa kanyang kalooban, ay nag-uudyok sa kanya na alamin ang totoo. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa nakabukas na pahina. Ang magulong sulat kamay ni Elena ay tila isang sigaw ng tulong mula sa nakaraan. Hindi ko maintindihan ang mga titig ni Eduardo kay Richard. Hindi iyon titig ng isang kaibigan. May galit doon. Isang galit na matagal nang itinatago. Binasa ni Richard ang mga salita ng paulit-ulit. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakalamig na pagdududa. Naalala niya ang mga pagkakataon na nahuhuli niyang nakatitig sa kanya si Eduardo, lalo na kapag kasama niya si Elena. Noong mga panahong iyon, ipinagsawalang bahala niya ito. Inisip niyang baka pagod lang ang kaibigan niya. Pero ngayon, ang mga alaalang iyon ay bumabalik na may kasamang bagong, nakakatakot na kahulugan. "Sisinungaling ka," sabi ni Richard. Pero maging siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pader na gawa sa lohika at pagtanggi, ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. "Sir, pakiusap." Pagmamakaawa ni Michelle, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. May mali sa gamot ni Mia. May mali sa lahat ng ito, at alam kong naramdaman din ito ni Ma'am Elena. Ang boses ni Michelle
na puno ng desperasyon at katapatan ang siyang tuluyang bumasag sa depensa ni Richard. Ang mga salita ni Elena na binabasa niya mula sa diary at ang mga salita ni Michelle na naririnig niya sa kasalukuyan ay nagsama para bumuo ng isang nakakakilabot na katotohanan na hindi na niya kayang takasan. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang anak. Si Eduardo, nanginginig niyang isinara ang diary. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang buong mundo niya ay nagsisimulang gumuho. Nasa gitna siya ng kaguluhang ito, ng pagtanggap sa isang masakit na posibilidad, nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay napakalakas sa katahimikan ng attic. Tiningnan niya ang screen. Ang pangalan ni Dr. Vargas ang nakasulat. Nagkatinginan sila ni Michelle. Ang kanilang mga mata ay parehong puno ng takot. Itinaas ni Richard ang telepono. Sa kanyang tainga, ang kanyang kamay ay nanginginig. "Richard?" "Napatawag ako," sabi ni Vargas mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado at palakaibigan gaya ng dati. "Nandito lang ako sa malapit. Naisip ko dadaan ako para sa isang surprise check-up kay Mia. Para lang makasiguro na maayos ang lahat." Ang mga salitang maayos ang lahat ay parang isang sumpa. Isang ahas ang gumapang sa dibdib ni Richard. Ang kaibigan niya o ang kaaway niya paparating na. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Ang boses ni Dr. Vargas sa telepono ay parang boses ng isang ahas na papalapit. Nagkatinginan sila ni Richard. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Michelle ang isang digmaan, ang pagdududa laban sa matagal ng tiwala, ang salita ng isang estranghero laban sa salita ng isang matalik na kaibigan. At sa huli, nanalo ang takot. "Bumaba ka na," utos ni Richard sa isang mahinang boses. Itinago ang diary sa likod niya. "Huwag kang magpapakita sa kanya. Ako ang haharap." Walang nagawa si Michelle kundi tumango. Habang bumababa siya ng hagdan, ang bawat hakbang ay parang isang pagkatalo. Pagdating niya sa sala, naroon na si Dr. Vargas, nakikipag-usap kay Consuelo na para bang isa siyang matagal ng miyembro ng pamilya. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng malawak. "Michelle, Hija, good evening. Kamusta na ang pasyente natin?" Maayos naman po, Doc." Pilit niyang sagot. Bumaba si Richard, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkakalma. "Ed, butit nakadaan ka." "Siyempre naman. Just wanted to check her vitals myself." Pumasok silang tatlo sa silid ni Mia. Si Michelle ay nanatili sa may pintuan. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nagbabalik sa pinangyarihan ng krimen. Isang perpektong pagtatanghal ang ginawa ni Vargas. Maingat niyang sinuri si Mia, tiningnan ang mga monitor, at kinausap ang bata sa isang malambing na boses. Lahat ng kanyang galaw ay nagpapakita ng profesionalismo at pagmamalasakit. "Everything looks stable," sabi ni Vargas na humarap kay Richard. Pagkatapos ay tumingin ito kay Michelle. "May napansin ka bang kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw, Michelle?" Ito na ang pagkakataon niya. "Opo, Doc," mabilis niyang sabi. Lagi po siyang inaantok pagkatapos uminom ng gamot. At yung dosis po. The drowsiness," putol ni Vargas. Tumango-tango na, para bang inaasahan na niya ito. "That's perfectly normal. It means the medicine is working. It's calming her system to allow her body to heal. Huwag kang mag-alala, Hija. Parte yan ng proseso." Ang paraan ng pagsabi niya nito, kalmado, nagpapaliwanag, at may bahid ng pagka-patronize, ay agad na nagmukhang katawa-tawa sa mga alalahanin ni Michelle. Para siyang isang estudyanteng nagtatanong sa kanyang guro. "Pero Doc." "Richard," sabi ni Vargas, na muling ibinaling ang atensyon sa ama, ganap na binabaliwala si Michelle. Ang mahalaga ay isang kalmadong environment para kay Mia. Any form of stress can be a trigger for her condition.
Kailangan nating siguraduhin na ang lahat sa paligid niya ay positibo at hindi nagdudulot ng pagkabalisa. Ang mga salita ay malinaw na isang patama kay Michelle, isang matalinong paraan para sabihing siya ang problema. "Wag, sir. Wag kayong maniwala sa kanya," sigaw ng isip ni Michelle, at sa sandaling iyon, na para bang ang universo mismo ay kumakampi sa kasamaan, nangyari ang pinakamasama. Ang monitor sa tabi ng kama ay biglang umingay ng napakabilis. Ang katawan ni Mia sa kama ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay pumuti. Nagsimula ang pag-atake. "Mia!" sigaw ni Richard. Ang kanyang muka ay nabalot ng purong takot. Si Vargas ay agad na kumilos. "Get me her emergency kit now!" sigaw niya kay Consuelo. Mabilis siyang kumuha ng isang hiringgilya at nag-inject ng gamot sa IV line ni Mia. Si Richard ay nakatayo lang doon, paralisado sa takot. Walang magawa, kundi panoorin ang kanyang anak na naghihirap. Si Michelle ay gusto sanang tumulong, pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Matapos ang ilang sandali na parang walang katapusan, dahan-dahang humupa ang panginginig ni Mia. Ang ingay ng monitor ay bumalik sa normal na ritmo. Huminga ng malalim si Vargas na para bang pagod na pagod. Tumingin siya kay Richard. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. That was a bad one. Masyadong na-stress ang sistema niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Michelle at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ano ba ang nangyayari sa bahay na to, Richard?" Ang stress na dulot ng pagdududa at paranoia, ito ang resulta. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag kay Richard. Sa kanyang isipan, ang lahat ay nag-ugnay. Ang mga babala ni Vargas, ang pag-atake ng kanyang anak, at ang babaeng nasa harap niya. Sa sobrang gulat at pag-aalala, para sa buhay ng kanyang anak, gumawa siya ng desisyon. Tumingin siya kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, blanko. "Umalis ka na." Dalawang salita. Pero para kay Michelle, iyon ay isang hatol ng kamatayan. Sir? Bingi ka ba?" Malamig na sabi ni Richard na itinuro ang pinto. "Sinabi kong umalis ka na. You're fired." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Michelle. Binaling niya ang kanyang buong atensyon kay Mia. Si Consuelo naman ay lumapit kay Michelle. Hinawakan siya sa braso at marahang ngunit mariing hinila palabas ng silid. Walang nagawa si Michelle. Nagpadala na lang siya. Ang kanyang katawan ay manhid. Ang kanyang isipan ay blanko. Dinala siya ni Consuelo sa kanyang silid, pinakuha ang kanyang mga gamit at inihatid hanggang sa mismong pintuan ng mansyon. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Nang isara ni Consuelo ang pinto, hindi man lang ito lumingon. Naiwan si Michelle na nakatayo sa labas ng malaking gate na bakal, basang-basa sa ulan. Ang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Habang ang dambuhalang gate ay dahan-dahang nagsasara sa harap niya, na para bang isinasara ang huling kabanata ng kanyang pag-asa, may narinig siyang isang tunog mula sa malayo. Isang tunog na papalakas ng papalakas. Ang sirena ng isang ambulansya na mabilis na papalapit sa direksyon ng mansyon ng mga Divilla. Natalo siya. Bigong-bigo siya. Ang puting pader ng ospital ay tila lumiliit. Sinisiksik si Richard sa isang sulok ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at basa pa ng kaunting ulan. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang pagtiktak ng orasan sa pader. Bawat segundo ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Umalis na si Vargas. Sinabi nitong kailangan niyang asikasuhin ang admission papers ni Mia. Pero alam ni Richard na umiiwas lang ito. Iniwan siyang mag-isa, kasama ng kanyang mga demonyo. Ang stress na dulot ng pagdududa at paranoia, ito ang resulta. Ang mga salita ni Eduardo,
ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pero sa halip na magdulot ito ng kapanatagan, nagdudulot ito ng lalong pagkalito. Kung si Michelle nga ang dahilan, bakit pakiramdam niya ay mas malaki ang problema? Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagpikit niya, hindi ang mukha ni Mia ang nakita niya, kundi ang mukha ni Michelle, puno ng desperasyon, ng katapatan, ng sakit, at pagkatapos, ang mukha ni Elena, mula sa mga huling araw nito, puno ng takot. Hindi, may mali. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag ang bumalot sa kanya. Isang instinct. Ang parehong instinct na nagpayaman sa kanya sa negosyo. Ang instinct na nagsasabing may nagtataksil sa kanya. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang briefcase at kinuha ang kanyang laptop. Ang diary ni Elena. Naiwan niya ito sa attic. Ngunit ang mga salita nito ay nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi ko maintindahan ang mga titig ni Eduardo. Kay Richard, may galit doon. Galit. Kailan pa? Bakit? Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang utak niya ay kumikilos ng mabilis, nag-uugnay ng mga bagay-bagay. Kung may galit si Eduardo, may dahilan. At kung may dahilan, malamang ay may kinalaman ito kay Elena. Pumasok siya sa email account ni Elena. Alam niya ang password nito. Ito ang kanilang anniversary. Sa loob ng 2 taon, hindi niya ito binuksan. Masyadong masakit. Ngayon, ang sakit na yon ay kailangan niyang harapin. Nag-scan siya sa mga lumang email. Puro mga ordinaryong bagay. Mga online shopping confirmation, mga newsletter, mga email mula sa mga kaibigan. Walang kahina-hinala. Naisip niya, baka nga nababaliw lang siya. Baka tama si Eduardo. Pero hindi siya sumuko. May isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang trash folder. Nag-alinlangan siya. Bakit niya titingnan ng basura? Pero may nag-udyok sa kanya. Binuksan niya ito. Puno ito ng mga deleted emails, spam, mga ad. Pero habang nag-i-scroll siya pababa, isang pangalan ang tumalon mula sa screen. Ang pangalan ng kapatid ni Elena. Si Clara. May sunod-sunod na email si Elena para kay Clara na nasa trash folder. Bakit niya buburahin ang mga email para sa sarili niyang kapatid? Dali-dali niyang ni-restore ang mga email at binuksan ang pinakauna. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Subject: kailangan ko ng tulong, ate. Ate Clara, hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit. Hindi ko pwedeng sabihin to kay Richard. Iisipin niyang nagseselos lang ako. Pero ate, natatakot ako kay Eduardo. Noong isang araw, sinabi niya sa akin na dapat daw ay siya ang pinili ko noon. Na kung naging sila, hindi niya ako pababayaan tulad ng ginagawa ni Richard. Ate, ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Natatakot ako. Binuksan ni Richard ang sunod na email. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Subject: Re? Kailangan ko ng tulong, ate. Ate, sinusubukan niyang kontrolin ang lahat. Ang gamot ni Mia, ang schedule niya. Sabi niya, para daw ito sa ikabubuti ng bata. Pero bakit pakiramdam ko, para itong paraan, para makontrol din ako. Parang sinasabi niya na siya lang ang makakapagligtas sa amin. Nawala si Richard. At ang huling email, ang pinakamasakit sa lahat. Subject: ikinasal sila, ate. Ate, nakita ko ang tingin ni Eduardo kay Richard nung araw ng kasal namin. Akala ng lahat, tingin yon ng isang best man na masaya para sa kaibigan niya. Pero hindi. Nakita ko. May galit doon. Galit na nakatago. Para bang may kinuha si Richard sa kanya na hindi na niya mababawi. Ate, sa tingin ko, sinisisi niya si Richard. At natatakot ako na baka si Mia ang gamitin niyang paraan para makaganti. Ang laptop ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay.
Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang katotohanan. Si Eduardo, ang kanyang matalik na kaibigan, ang ninong ng kanyang anak, siya ang halimaw. At si Michelle, sinubukan niyang sabihin sa kanya, binalaan siya nito, pero hindi siya nakinig. Ipinagtabuyan niya ito. Isang malakas na sigaw ng pagsisisi at galit ang kumawala mula sa lalamunan ni Richard. Isang sigaw na narinig ng mga nurse sa pasilyo. Hindi niya ininda ang kanilang mga tingin. Mabilis niyang isinara ang kanyang laptop. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagkalito, ngayon ay matigas na parang bato. Puno ng isang nakakamatay na determinasyon. Tumakbo siya palabas ng ospital, hindi alintana ang ulan na muling bumuhos. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa madulas na kalsada. May isang tao siyang kailangang hanapin. Isang taong sinaktan niya. Isang taong kailangan niya ngayon, higit kanino man. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng dilim at ulan, isang pangalan lang ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang bibig, ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa. Michelle. Ang maliit na apartment ni Michelle ay amoy luma at amoy kabiguan. Bawat kahon na kanyang inaayos ay puno ng mga gamit na sumisimbolo sa isa na namang bigong simula. Bumalik na naman siya sa umpisa. Mag-isa. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na patak ng ulan sa yero nilang bubong. Isang tunog na lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Isang araw pa lang ang nakakalipas mula nang paalisin siya sa mansyon, pero pakiramdam niya ay isang taon na. Bawat minuto, ang mukha ni Mia ang nakikita niya. Ang maliit na batang babae na ipinangako niyang poprotektahan. Ang batang babae na binigo niya. Napatigil siya sa pag-aayos at napaupo sa sahig. Hinayaan ang mga luha na muling dumaloy. Para saan pa ang lahat ng ito? Siguro nga, tama sila. Isa lang siyang sirang babae na naghahanap ng kaligtasan sa pagliligtas sa iba. Nang biglang, may kumatok ng napakalakas sa kanyang pinto. Hindi lang katok. Isang malakas na kalampag. Natakot si Michelle. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan? Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Michelle, it's me, Richard. Please open the door. Natigilan si Michelle. Si Richard? Anong ginagawa niya rito? Para tapusin ang pagpapahiya sa kanya? Para bantaan siya? Hindi siya kumilos. Michelle, please, I know you're in there. Mag-uusap tayo, pakiusap. Ang boses ni Richard ay basag. Puno ng desperasyon na hindi niya pa narinig dati. Dahil sa awa o marahil sa pag-uusisa, dahan-dahanan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Ang bumungad sa kanya ay isang Richard de Villa na ibang-iba sa kilala niya. Ang kanyang damit ay batang-basa at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Puno ng isang sakit. Na sumasalamin sa sarili niyang sakit. Hindi na siya ang malamig na milyonaryo. Isa siyang lalaking wasak. Michelle, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. At pagkatapos, sa sahig ng kanyang mumurahing apartment, sa harap ng babaeng hinamak niya at ipinagtabuyan. Lumuhod si Richard de Villa. Napaatras si Michelle sa gulat. Sir, anong ginagawa niyo? I'm sorry, sabi ni Richard. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Michelle. Tama ka. Tama ka sa lahat. Kinuwento niya ang lahat. Ang mga email ni Elena, ang tungkol sa nakaraan ni Eduardo, ang kasinungalingan,
Ang pagtataksil, ang bawat salita ay lumalabas sa kanyang bibig na may kasamang sakit at pagsisisi. Nakinig lang si Michelle. Ang galit na naramdaman niya para kay Richard ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Isa siyang biktima. Katulad niya, katulad ni Mia, katulad ni Elena. Nang matapos si Richard, ang tanging naririnig na lang ay ang kanilang mga paghinga at ang patak ng ulan. Ang tanga ko, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam sa sarili. Ang bulag ko. Muntik ko nang ipahamak ang sarili kong anak dahil sa katangahan ko. Dahan-dahang lumuhod si Michelle sa harap niya. Sa unang pagkakataon, hindi na sila amo at katulong. 2 taong sugatan, 2 pusong wasak na nagkita sa gitna ng unos. Hindi niyo po kasalanan, mahina niyang sabi. Nilinlang niya tayong lahat. Itinaas ni Richard ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tulungan mo ako, Michelle. Pakiusap. Hindi ko to kaya ng mag-isa. Kailangan nating iligtas si Mia. Sa mga mata ni Richard, nakita ni Michelle ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa ibang tao. Tiwala. Tumango siya. Ano ang plano? Sa gitna ng mga nagkalat na kahon at sa sahig na basa, nagsimula silang magplano. Ang kanilang mga puso ay pinag-isa ng isang layunin. Ang iligtas si Mia at panagutin si Eduardo Vargas. Isang alyansa ang nabuo mula sa abo ng kanilang mga pagkakamali. Habang sila ay nasa gitna ng pag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Richard. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin, pero sinagot pa rin niya. Hello? Sir Richard? Napakunot ang noo ni Richard. Pamilyar ang boses. Sino to? Si Consuelo po ito, sir. Nagkatinginan sila ni Michelle. Bakit tatawag si Consuelo sa isang hindi rehistradong numero? Consuelo, anong nangyari? Bakit? Sir Richard, may natuklasan po ako sa mga gamit ni Ma'am Elena. Tungkol po kay Dr. Vargas. Kailangan niyo pong umuwi. Dali. Ang boses ni Consuelo ay nanginginig sa takot. Isang takot na ramdam ni Richard kahit sa telepono lang. Pero wag po kayong dadaan sa harap, sir. Nandito po siya. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bigat ng katarungan ay nararamdaman sa hangin. Para kay Richard, ang bawat segundo sa loob nito ay isang uri ng pagdurusa. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa, nanginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Eduardo Vargas, kalmado at kampante sa tabi ng kanyang magaling na abogado. Ang natuklasan ni Consuelo ay isang maliit na voice recorder, isang bagay na itinago ni Elena sa loob ng isa sa kanyang mga lumang bag. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa mga huling linggo ng kanyang buhay, palihim na ni-record ni Elena ang ilan sa kanyang mga pag-uusap kay Eduardo. Ang mga recording, kasama ng mga email ni Elena, ang naging pundasyon ng kanilang kaso. Ang unang tumestigo ay si Michelle. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang damit ay simple lang, pero ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang mga tanong mula sa abogado ni Richard ay sinagot niya ng may kalinawan at katapatan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang maling dosis, ang nakatagong bote, ang pagbabago sa kilos ni Mia. Miss Reyes! Nagsimulang magtanong ang abogado ni Vargas. Tumayo ng may isang mapanghamak na ngiti. Hindi ba totoo na kayo ay may sariling trahedya sa nakaraan? Na kayo ay nawalan din ng isang anak dahil sa isang karamdaman? Nanlamig si Michelle. Paano nila nalaman? Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Richard. Sustained. Pero huli na ang lahat. Ang lason,
ay naipakalat na. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Umupo ang abogado ni Vargas. Alam na nagawa na niya ang kanyang punto na si Michelle ay isang hindi matatag na saksi, isang babaeng nagpo-project ng sarili niyang pighati. Sunod na tinawag si Richard. Sa kanyang pagtayo, tiningnan niya ng diretso si Eduardo. Ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng purong pagkasuklam. Mr. De Villa, tanong ng kanyang abogado, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung gaano kalapit ang inyong naging relasyon ni Dr. Vargas? He was my best friend, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay basag. He was my daughter's godfather. I trusted him with everything. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga email ni Elena. Ikinuwento niya kung paano siya naging bulag. Sa harap ng buong korte, inamin niya ang kanyang pagkukulang bilang isang asawa at ama. Hindi ito isang testimonya ng isang milyonaryo. Ito ay isang kumpisal. Nang si Richard na ang tinanong ng abogado ni Vargas, mas naging brutal ito. Mr. De Villa, hindi ba't mas madaling isisi sa iba ang nangyari sa inyong anak kaysa aminin na marahil ay dahil sa inyong kapabayaan kaya lumala ang kanyang kondisyon? Hindi sumagot si Richard. Tiningnan niya lang ang abogado. Oo, naging pabaya ako. Mahina niyang sagot na ikinagulat ng lahat. Naging pabaya akong asawa at naging pabaya akong ama. Pero ang pagkakamaling iyon ay hindi nagbibigay ng karapatan sa sinuman, lalo na sa isang taong tinuring kong kapatid. Nalasunin ang aking anak bilang paghihiganti. Ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Ang huling tumestigo para sa prosekusyon ay ang pinakahindi inaasahan, si Consuelo. Ang matandang mayordoma ay naglakad papunta sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na itim na recorder. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yan, Mrs. Matias? Isa po itong voice recorder. Nanginginig niyang sagot. Pag-aari po ni Ma'am Elena. Ang abogado ni Vargas ay muling tumayo. Objection! This is inadmissible. Your Honor, the defense has spent this entire trial painting the victim, Elena De Villa, as an unstable woman, and my client Michelle Reyes as a grieving mother who is projecting. This recording will prove their state of mind. It will prove conspiracy. Giit ng abogado ni Richard. I'll allow it, sabi ng hukom. Ang recorder ay isinaksak sa sound system ng korte. Ang unang narinig ay ang boses ni Elena, mahina at nag-aalinlangan. Eduardo, sigurado ka ba sa gamot na ito? Parang lalong nanghihina si Mia. At pagkatapos, ang boses ni Eduardo Vargas, malamig, mayabang, at nakakakilabot. Huwag kang mag-alala, Elena. Ako ang doktor. Alam ko ang ginagawa ko. Kung sana ako na lang ang pinili mo noon, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. Aalagaan ko kayo. Hindi tulad ni Richard na laging inuuna ang pera. Isang malakas na hininga ang naririnig mula sa mga tao sa korte. Si Eduardo Vargas sa upuan niya ay namutla. Ang recorder ay nagpatuloy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Ang ibig kong sabihin na Elena, lahat ng bagay ay may kabayaran. Ang pagpili mo kay Richard, may kabayaran iyon. At ngayon, dahan-dahan yung pagbabayaran. Sa bawat paghina ni Mia, isang piraso din ng puso ni Richard ang nawawasak. At masarap panoorin. Ang huling pangungusap ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta kay Eduardo Vargas. Ang kanyang maskara ng profesionalismo ay tuluyan ng bumagsak. Ang nakikita na lang ng lahat ay ang mukha ng isang halimaw. Ang abogado ni Richard ay tumingin sa jury. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Ang paglilitis ay tapos na. Nag-recess ang korte habang nagdedesisyon ng jury. Si Richard at Michelle ay magkatabing nakaupo. Hindi nagsasalita. Wala nang kailangang sabihin.
Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Richard. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito inalis. Matapos ang isang oras na parang habambuhay, bumalik ang jury. Ang buong courtroom ay tumayo. Ang foreman ng jury ay tumayo. Hawak ang isang piraso ng papel. Hindi siya tumingin kay Vargas. Tumingin siya ng diretso sa hukom. On the charge of attempted murder, we the jury find the defendant, Dr. Eduardo Vargas. Ang bawat puso sa silid ay huminto sa pagtibok. Ah, Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana ng mansyon ng mga Divilla. Tinatanglawan ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ngunit hindi na ito ang dating malamig at malungkot na mansyon. Ngayon, ang hangin ay puno ng isang tunog na matagal nang nawala, ang halakhak ng isang bata. Sa malawak na hardin, naghahabulan si Mia at si Michelle. Si Mia, bagamat medyo payat pa, ay maliksi na. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng humaba at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay nagbalik na. Ang mga laso ni Vargas ay unti-unti nang nililinis mula sa kanyang sistema. Ayon sa mga bagong doktor, sa tamang pag-aalaga, tuluyan siyang gagaling. Habulin mo ko, Tita Michelle. Sigaw ni Mia. Ang kanyang tawa ay parang musika. Napangiti si Michelle. Hindi na siya si Michelle lang. Siya na si Tita Michelle. Isang pangalang ibinigay sa kanya ng bata, isang araw. At mula noon ay hindi na nabago. Mula sa balkonahe, pinapanood sila ni Richard. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiting totoo at hindi napilit. Ang gusot sa kanyang noo na dulot ng pag-aalala ay napalitan ng kapayapaan. Nakita niya ang lahat. Si Mia na tumatakbo, si Michelle na tumatawa, at si Consuelo na nakatayo sa may pintuan ng kusina, tahimik na nakangiti habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi niya inaasahan. Isang pamilyang binuo mula sa mga pira-piraso ng kanilang nawasak na buhay. Bumaba siya at lumapit sa kanila. Papa, tingnan mo, nahuli ko si Tita Michelle. Masayang sabi ni Mia. Talaga? Ang galing naman ng princess ko, sabi ni Richard. Ginulo ang buhok ng anak. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Michelle. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tingin na yon, mayroong isang pag-intindi na hindi na nangangailangan ng mga salita. Isang pasasalamat, isang paghingi ng tawad, at isang pangako. Magandang umaga, sabi ni Richard. Maganda nga, sagot ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. May mga gabing mahirap pa rin, may mga bangungot. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. Minsan, sa gitna ng gabi, napapaiyak pa rin si Richard sa alaala ni Elena at sa kanyang mga pagkukulang. Minsan, napapayakap pa rin si Michelle sa unan. Naaalala ang kanyang nawalang si Angel. Pero hindi na sila nag-iisa sa kanilang pighati. Natutunan nilang sandalan ang isa't isa. Ang kanilang mga pag-uusap hanggang madaling araw, ang kanilang mga tahimik na sandali sa hardin habang pinapanood si Mia. Iyon ang kanilang naging terapya. Ang kanilang mga pusong wasak ay unti-unting naghihilom. Hindi dahil kinalimutan na nila ang nakaraan, kundi dahil natuto na silang tanggapin ito at magpatuloy. Kinagabihan, matapos patulugin si Mia, sabay silang tumayo sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw. Salamat, biglang sabi ni Richard. Tumingin si Michelle sa kanya. Para saan? Sa lahat, sagot ni Richard. Sa pagdating mo, sa hindi mo pagsuko, sa pagligtas mo sa aming dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Michelle. Mainit ito at perpektong lumapat sa kanyang palad. Binigyan mo ulit ng buhay ang bahay na to, Michelle. Binigyan mo ulit ako ng buhay. Hindi sumagot si Michelle.
Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Richard. Ang mansyon ng mga Divilla na dating simbolo ng kalungkutan at mga lihim ay naging isang tahanan. Isang tahanan na itinayo hindi sa pundasyon ng pera at kapangyarihan, kundi sa pundasyon ng tiwala, pagpapatawad at isang pag-ibig na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Magkahawak kamay silang dalawa, pinapanood ang huling sinag ng araw na nagpapaalam at tahimik na tinatanggap ang pangako ng isang bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni na Richard, Michelle, at ang kanilang munting anghel na si Mia. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay sa kwentong ito. Ang pagsulat sa istorya ni na Richard at Michelle ay isang paglalakbay din para sa akin. Naramdaman ko ang lamig ng mansyon sa unang pagtapak ni Michelle. Naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Richard sa bawat gabing hindi siya makatulog. At higit sa lahat, naramdaman ko ang pag-asang dala ng bawat ngiti ni Mia. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bukang liwayway. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang magtiwala muli. At ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa manunulat na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.